Shaq Attack, mga NBA legends at players na nilamon ng takot kay Shaquille O'Neal. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Pumikit lang ako at sinabi, Diyos, pakiusap. Hinahawakan ko lang isang kalamnan, di ba? Wala nang ibang makakapaghintay. Tawagin mo na ito. Bilang tao, hindi siya dapat gumalaw ng ganyan. Sinasabi mo si Shaq. Ang lahat dito ay dapat sumigaw ng Shaq. Ano ang pakiramdam na magbantay ng katulad ni Shaq? Imposible. Kapag binanggit mo ang isang manlalaro na parang mawawala ka sa mundong ibabaw kapag kalaban mo siya, agad kong naiisip si Shaquille O'Neal. Isa siyang halimaw na pisikal. Kakaunti lang ang mga manlalaro na dahilan ng pagbabago ng alituntunin dahil sa kanya. Hindi pa ako nakita ng mga team na kumuha ng malaking tao kahit walang galing. Basta't malalaki para maabala si Shaq. Seryoso, may mga malalaking tao na bunga ng NBA career nila kay Shaq. Nakakatakot siya. Kailangan mong may 2 o 3 malalaking tao bawat oras na nasa post si Shaq. Kahit ganoon pa man, dinadakma niya sila at lubos na winawasak. Yan ang dahilan kung bakit si Shaq ay isa sa pinakadominanteng puwersa sa kasaysayan ng NBA. Karamihan sa mga alamat ay ipinapasa ang bola mula sa double team, ngunit si Shaq naghahanap ng paraan para maislam ito sa dalawang manlalaro bago ipasa sa kakampi para sa open shot. Ang talagang bangungot bantayan ay ang kanyang tangkad na 7'1", higit sa 300 pounds, at kamangha-manghang footwork sa post at drop step na halos imposible pigilan. Dinagdagan pa ng hook shot kung sakali magkamali. Lagi kong iniisip paano si Shaq kung ang kanyang pag-iisip ay katulad ng kay Kobe. Nakakatakot na sa simula, pero isang tanawin na ayaw mong palampasin. Ipapakita ko sa iyo ang NBA legends na nagbabahagi ng kwento bakit si Shaq ay nakakakilabot. May mga kwento rin na tiyak na makakapagpatawa sa iyo, kaya't panoorin at mag-enjoy ka. Finals ng 2002, Shaq at Kobe. Dumaan kayo sa East at nagharap-harap kayo. Ano ang pakiramdam? May isang larawan sa finals kung saan nagdunk si Shaq. Sa buong team ng sabay-sabay. Talaga, sa isang video. Isa sa pinakamahusay na tagpo sa kasaysayan ng sports. Sa kasaysayan ng NBA, totoo yan. Ninanakaw na tira, isa sa pinakamagandang pitching moments. Gaano ba sila kabilib noon, ha? Hindi mo maikakaila, sobrang tindi nila. Pero ikaw lang ang taong pwedeng magbantay kay Shaq, bihira ka. Romer ako, taga-doble kasi fit sa timbang. Wala akong magawa sa kanya. Kung pumasa man siya sa akin, kailangan ko lang unahan siya. Itutulak lang niya ako sa daan. Imposibleng bantayan. Imposible. Kaya pumili ka lang ng paraan kung paano siya babantayan. Susubukan mo ba siyang laruin ng diretso? Alam mo kung anong gagawin niya, di ba? Mag-double ka ba? Swing! Swing! Ngayon, nakuha mo si Derek Fisher na 4'47", si Robert Horry na 2'45", at si Devin George na 2'45". Yun lang. Pilian mo ang lason mo. Kaya anong gagawin mo? Ang isa pang hayop 1-on-1 ay sinisira tayo. Lahat ng tao sa mundo. Shaq nag-average ng 36. Siya ay nag-average ng 26. Parang, dude, imposible. Nakaharap ko si 05 Shaq. Hindi ko nakuha. Nakuha ko si Shaq nung 01 at 05. Tapos, tingnan mo ang video, grabe ang laki niya. Bilang tao, di dapat siya gumagalaw ng ganon. Naglalaro ako sa New York. Tama, panalo kami. Alam ko lumabas siya kagabi, kaya sabi ko, hindi ako magsasalita. Pagdating ng third quarter, ayos siya. Lamang kami ng 6. Tumingin siya, sabi, okay, magandang laro, Lil Fry. Kailangan namin itong mapanalo ngayon. Lil Fry. Talaga, ginugulo nito ang buhay ko. Walang foul. Wala, parang isipin mong subukang i-foul ang isang 3 na gumagalaw parang pusa at nagdadunk tapos hook shot, tapos dunk ulit. Imposible lang talagang i-move ang isang tao na ganun kalaki at ganun kalakas. Sa tuktok ng Shaq, ewan ko lang talaga kung anong magagawa mo. Bro, magdasal ka na lang. Sunong nasa Phoenix siya. Yung malaking cactus, bro, gumugulong siya sa lane. At ako'y umikot para sumalubong. At pagdating ko doon, nakagawa na ako ng pangako. Pumikit na lang ako at sabi ko, Diyos ko sana. Sinuntok niya ako at bumagsak siya sa akin. Hindi naman masakit. Nagulat ako. Boom! Pagdilat ko, nakatingin siya sa akin. Sabi niya, swerte mo, taga-Jersey ka. Kung hindi, napatay na kita. Parang patay na patay ang itsura niya sa taas. Parang tinitingnan ka niya at ikaw ay taga-Jersey. Sabi ko, salamat sa iyo malaki. Pero ang pagbantay kay Shaq ay imposible, bro.
Pag nakabantay ako, kailangan naming i-double team siya kaya hawak ko lang siya hanggat maaari ito. Ang Golden State days ko, naglalaro kami ng small ball. Ibig sabihin, kailangan niya akong bantayan. Ikaw yung malaking tao sa team. Nagtagumpay kami. Natalo namin siya tuwing naglaro kami siya. Ang pagbabantay sa kanya ay imposible. Dre, para kang kapatid. Nag-usap sila, isama natin siya sa pick and roll. Gustong gusto ko ang depensa mo. Parang ibang klase ang depensa na binago ang laro. Abilidad mo bro, hindi ka makakarating. Nung 0-2, hindi mo masisilip si Shaq. Kailangan baguhin ang roster mo. Kailangan ng 2 o 3 malalaki para lang sa fouls. Hindi mga magagaling na malalaki. Kailangan natin ng malalaki. Kailangan natin ng malalaking katawan. Siya ang pinakadominante na manlalaro sa kasaysayan ng laro ng basketball. Period. Hindi LeBron, hindi Steph. Hindi Magic MJ tulad ni Shaq na pisikal na pinakadominante na manlalaro na nakita natin at baka makita pa natin dahil sa laki, atletisismo, kasanayan, galaw ng paa, kamay, lahat si Nelson Donny nagkaroon ng ideya na, okay, ikaw ang babantay kay Shaq at napatingin ako sa kanya at parang ito ay isang biro. Sa totoo lang nagsimula ang laro, agad-agad siyempre tinatakan niya ako. Napadaan ako, dumating si Lob, dumating si Sean. Basta inelbow kami pareho para makasingit at nagdunk siya ng sobrang lakas. Siyempre, hindi talaga gumana ang plano. Kaya yan ang Shaq kwento ko. Sinubukan kong bantayan siya, pero umalis siya sa laro na may 46 points at siguro 24 o kung ano pa. Yan lang ang tanging pagkakataon na nabantayan ko si Shaq. Ang tangkad ko ay 6'9". Nasa duo siya. Ko ay 3. Narito na. Magaling ang kamay, magaling ang paa, malakas ako. Pero hindi gaanong lakas. Ang sinasabi ko, pigilan siya sa gusto niya. Kaya kong maglaro, hilahin ang upuan paminsan-minsan. Pero sa kabuuang pisikalidad, alam mo, hindi mangyayari yan. Maraming malalaking manlalaro na mahirap bantayan. Si Shaq halos hindi mapigilan. Dito Shaq, mag-ingat ka. Isa siya sa pinakamalakas na manlalaro na nakalaban ko. Pero ang paraan kung paano mo subukang kalabanin si Shaq, hindi ito sa pisikal. Kung pisikal ang laro mo, talagang pupulbusin ka niya. Pinakamalapit na pagkakataon, at hindi ito para sa akin, iba ang posisyon. Nakita ko medyo kinakabahan ng ibang tao tuwing makakalaban si Shaq. Kasi hindi lang maglalaro at mangibabaw sa iyo si Shaq sa istatistika, kundi maaari ka ring mapabilang sa isang video clip na tatagal habang buhay. Chris Dudley. Tama. Pang-11 sa Shaq, pangalawang taon sa liga. Sa Orlando siya noon. Ako nasa Dallas. Mas payat na Shaq yun. Kinuha niya ang bola sa gitna ng lane. Ako ang pinakamalapit sa kanya. Kahit noon, huwag hayaan makagawa siya ng layup or dunk, putulin siya. Nagsimula siyang pumailang lang, at ako naman ay biglang pumalo ng malakas sa parehong braso niya. At siya lang, diretso lang siya na parang walang nangyari. Parang nararamdaman ko na medyo umangat ang katawan ko. Parang iniisip mo na iaangat na niya ako mula sa lupa. At alam mo yon, bumitaw ka na lang at bumitiw. So iyon ang pinakamalapit na nakita ko na sa locker room, ang mga lalaking kailangan humarap sa kanya. Baka medyo kabado lang ng kaunti noong gabi na yon, pero hindi. At marami akong nakalaban na Hall of Famers sa posisyon ko. Hindi ko naramdaman ang takot, alam mo yon. Mas adrenaline excitement talaga ang pakiramdam habang nakikipaglaro sa kanila kaysa sa kahit ano pa. At kaya parang si Shaq ang nag-iisang tao na dahil sa sobrang tinitignan mo siya na parang ang takot na maaari mong maramdaman ay siya yung buong bilis. Bibilisan ko bang harapin? At subukang harapin ang pinakadominado at pinakamahusay na big man kailanman ng lahat ng panahon? Hindi mo pwedeng sabihin na si Karim pinakauna dahil wala kang alam tong. Yun ang politikal na para bang, alam mo kuya, tanda ko pa noong nilaro namin sila Steve. Ikaw talaga ang historian sa bagay na ito. Tiningnan mo yung laro. Regular season lang naman yon. Tandang-tanda ko nung pinasa nila sa kanya, sinubukan kong i-foul siya bago pa siya tumalon. Playoffs? Hindi. Naalala ko nga nung sumampa ako sa likod niya. Dala-dala niya pa rin ako papataas. Hindi biro pare. Lumingon sa akin si Kobe at sinabi, "Man, anong nangyayari sa'yo? Naiintindihan mo?" Gusto mo bang mamatay? Ginagawa niya rin yan sa matatangkad, hindi lang sa'yo. Naalala ko hawak ko parehong butas, tapos hinila ko siya. Sinubukan kong mag-charge pero di siya tumakbo. Kaya ngayon, kailangang magdepensa. Hinahawakan ko na lang ang buong muscle, di ba? Ni hindi nakuha ng ref. Ref, tawagin mo na. Tawagin mo.
tawagin mo. Yanig mo yung target na parang nakakagulat talaga, nakakabwesit. Ikaw ang pinaka nakakatakot na tao sa pisikal na anyo sa liga namin sa loob ng 20 taon. Hindi dahil sa bola iyon. Ganoon mo ako nilalaro. Sino mang natamaan mo dati, kahit minsan lang, ramdam nila at hindi sila bumabalik. Ibig sabihin tuwing parating ka, hindi na sila nandyan. Mas madali tirahin mo. Kapag tinamaan mo sila isang beses, mararamdaman nila yon. Tingnan mo ito. Sa dami ng beses na kami, kasi lahat kami ay nadobol ka o kailangang bantayan ka bago, natamaan kami. Laking gulat ko na hindi mo kami pininsala. Hindi, seryoso ako. Amerika, hindi ko sinadyang itapon ang bola. Tulad ng sinabi ko, nahawakan ko sila. Umamin ka, Shaq. Shit, mas mabigat si Shaq sa akin ng 95 pounds. Para sa akin, oo, okay lang. Makikipagsabayan ako sa'yo. Makikipagsabayan ako sa malaki. Pero damn, unang beses nakipagsabayan ako sa kanya sa opensa at depensa. Nasa locker room ako, di ba? Nakaupo sa locker. Meron akong yelo sa tuhod, yelo sa magkabilang bukong-bukong. At nakaupo lang ako doon. Una sa lahat, napaka-imposing mo. Di kaya tumayo. Kailangan nilang ibababa ang gravity. At kapag ginawa nila iyon, tatamaan ka sa ulo. Kapag yumuko sila, nilagay bigat, ang kailangan mo lang gawin ay umikot. Kaya kapag umikot ka, nawalan sila ng balanse at boom. Hinawakan ko lang sila kaunti. Bilang isang guard, madalas na sinasabi ng mga coach namin, kapag hawak ni Shaq ang bola sa ilalim, kailangan mong mag-foul. Sa bawat laro, naalala ko minsang nasa ilalim ka at hinampas kita ng sobrang lakas. Parang umakyat ng elevator. Para bang nabali ang pulsuhan ko. Sa galing ko, hindi mo nakuha ang basket. Pumunta ka sa free throw line na layunin namin. Hindi niya maalala yon, pati ang paghampas mo sa kanya. Tama. Pero ang punto ko ay, alam mo ang mga referee ay kailangang harapin iyon. Lahat ay sadyang nagpa-foul sa kanya. Kailangan niyang harapin iyon. Sa tingin ko, mas magiging masama pa ang mga bagay kung hindi siya composed at hindi marunong humarap sa lahat ng iyon. Unang pumasok sa liga, di ba? Bantay ko si Penny Hardaway dito. At andon sa poste si Shaq. At dapat akong bumalik at magdobol. Nakalimutan ko sino ang bumabantay sa kanya. Sa tingin ko ay si Huda? Hindi. Hindi. Siguro si Sally o ibang tao. Maliit, di ba? Pero tumayo sa likod ni Shaq Reggie. Sumpa ko sa Diyos, dapat bumalik na ako, huwag mong itapon. Lumingon ako at sabi ko, wala kang tseke. Hindi ko makita ang defender. Sa unang pagkakita ko sa basketball court, may nakatayo sa likod ng isa at di mo sila makita. Parang, oh, may Shaq tayo. Kaya mga kaibigan, sana nagustuhan nyo ang video. Ano paborito nyong kwento kay Shaq? Mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.